Ang kaso ni Emma Young-Stig noong 2008 ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong Europa at naging isa sa pinakabrutal sa kasaysayan ng forensic science sa Sweden. Si Emma Young-Stig ay ipinanganak sa Stockholm noong February 16, 1985 at lumaki sa isang simpleng pamilya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Katarina. Sa edad na 19, nagpakasal siya kay Nicholas at nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Max at Saga. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama dahil sa kanilang murang edad at hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, parehong naghangad ng kustudiya sa mga anak. Nang makilala ni Emma si Tony Helberg sa internet, nagkaroon siya ng bagong relasyon at lumipat sa Aruga kasama ang mga anak. Ito ay hindi ikinatuwa ni Nicholas na nais makita ang mga anak araw-araw. Maraming beses silang nagharap sa korte para sa kustudiya. Si Tony ay tinanggap ang mga anak ni Emma at sila'y nanirahan sa isang mas malaking bahay habang si Emma ay nag-aalaga ng mga anak at nagbabalak magtrabaho bilang isang designer. Noong March 17, 2008, isang Lunes, si Tony ay pumasok sa trabaho at naiwan si Emma kasama ang mga anak. Habang naghahanda ng hapunan at nakikipag-chat sa kanyang kapatid na si Katarina tungkol sa regalo para sa anibersaryo ng kasal ng kanilang magulang, isang trahedya ang naganap na naging dahilan ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Emma ay nakatanggap ng tawag mula kay Tony na nagsasabing malilate siya sa trabaho at maaari na silang maunang kumain ng hapunan kahit wala siya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagpatuloy si Emma sa kanyang mga gawaing bahay, pinakain ang mga bata, at muling nag-text sa kanyang kapatid na si Katarina bandang 7 p.m. Biglang natigil ang kanilang pag-uusap. Nakita ni Katarina na nag-typing si Emma ng mensahe pero hindi ito naipadala. 5 minuto ang lumipas. Tinawagan ni Katarina si Emma pero hindi ito sumagot. Tinawagan niya si Tony para alamin ang nangyari. Pabalik na si Tony sa bahay at sinabi kay Katarina na baka abala lang si Emma sa mga bata at tatawag din ito pagbalik. Pagdating ni Tony sa bahay, nagulat siyang bukas ang pinto at magulo ang loob. Naisip niyang naglaro ang mga bata pero napansin niya ang mga mantsa ng dugo sa sahig. Tinawag niya si Emma at ang mga bata pero walang sumagot. Sa pasilyo, nakita niya ang isang bagay na inakala niyang manika, ngunit nang lumapit siya, napagtanto niyang si Saga ito na nakahandusay sa sariling dugo at hindi na makilala ang mukha. Kaunting distansya lang. Nakita rin niya ang kapatid ni Saga na may basag na bungo. Si Emma naman ay natagpo ang duguan at wala sa tamang posisyon. Nagulat si Tony at agad na tumawag ng emergency. Nang dumating ang mga pulis at paramedic, natagpuan nila ang mahihinang pulso ng tatlo at agad na sinimulan ang resuscitasyon. Dinala sila sa pinakamalapit na ospital. Ang tanawin ay kakilakilabot at walang makaintindi kung anong uri ng halimaw ang gumawa nito. Ang pangunahing layunin ay iligtas ang buhay ng mga biktima. Bagamat may pagdududa kung mabubuhay ang mga biktima hanggang sa ospital, si Max at Saga ay nasa kritikal na kondisyon at malamang hindi na makakahinga ng mag-isa kahit maisalba ang kanilang buhay. Si Emma naman ay nasa malubhang kalagayan pero stable at inilagay sa medically induced coma at ikinabit sa life support. Habang nilalabanan ng mga doktor para sa buhay ng mga biktima, nagsimula na rin ang investigasyon. Noong gabi ng krimen, apala ang mga forensic experts sa pag-reconstruct ng crime scene sa loob ng bahay. Kalat-kalat ang mga gamit at may dugo sa sahig at pader. Naging mas magulo pa ito dahil sa mga medic na nag-iwan ng mga kalat habang inaasikaso ang mga biktima. Kailangan ngayon malaman ng mga investigador kung aling mga bakas ng paa ang mula sa mga medic at kung may bakas ng paa ang salarin. Nakakagulat na natapos ng salarin ang pagmasaker sa loob ng 13 minutes mula nang magpadala ng mensahe si Emma sa kanyang kapatid bandang 7 o 7 ng gabi. Tumawag na sa pulisya ang isang takot na kapitbahay pagdating ng 7:20 ng gabi. Ang brutalidad ng krimen ay nagpapakita ng personal na motibo at matinding galit sa mga biktima. Ang sandata ng krimen ay isang mabigat na bagay, posibleng isang martilyo, ngunit wala itong natagpuan sa crime scene. Ipinapakita nito na dinala ito ng salarin. Si Tony Helberg ang pangunahing suspek mula sa simula.
Hindi siya kasal kay Emma at hindi ama ng kanyang mga anak, kaya't naisip na baka dahil sa pagtatalo nila ni Emma ay humantong ito sa madugong pangyayari. Ngunit may matibay na alibay si Torne. Una, abala siya sa trabaho nung gabing yon na pinatunayan ng kanyang boss at mga katrabaho. Pangalawa, nakita siya sa CCTV cameras na naglalakad sa lansangan noong oras ng krimen. Bagamat walang maalalang partikular si Torne na makakatulong sa investigasyon, napansin niyang bukas ang pinto ng bahay na nagpapahiwatig na maaaring pinapasok ni Emma ang salarin. Pagkatapos ng investigasyon, pinakawalan si Torne. Sumunod na suspek ay ang ex-husband ni Emma na si Nicholas. Bagamat hiwalay na sila ng higit sa 1 taon, patuloy silang nagtatalo at nagdedemandahan sa kustodiya ng mga anak. Nagbanta pa si Nicholas kay Emma na iniulat naman nito sa pulisya. Ang teorya ay dahil sa galit ni Nicholas sa pagkawala ng kustodiya, nagdesisyon siyang patayin sina Emma at ang kanilang mga anak. Nang inimbitahan sa pulisya si Nicholas, nagulat ito at labis na nalungkot sa pagkamatay ni Max at Saga. Siya ay unang nabigla at pagkatapos ay nagsimulang sumigaw na hinding-hindi niya sasaktan ang kanyang mga anak na labis niyang minamahal. Nang tanungin kung nasaan si Nicholas sa oras ng krimen, sumagot siya na nasa ibang lungsod ito para sa negosyo sa loob ng 1 araw. Bagamat parang kakaiba, agad na nakumpirma ang alibay niya. Totoong nasa 120 miles siya mula sa lugar ng krimen nang mangyari ang pamamaslang sa kanyang dating asawa at mga anak. Habang naghahanap ng mga bakas at nag-aalala para sa buhay ng nag-iisang nakaligtas, patuloy na aktibo ang mga forensic investigators sa lugar ng krimen. Wala silang nahanap ng mga fingerprint dahil nagsuot ng guwantes ang salarin sa mga bakas ng sapatos. Mas naging mahirap dahil sa pagbisita ng maraming doktor na nagbigay ng tulong at naglabas ng mga biktima. Kailangan nilang kolektahin ang lahat ng mga bakas at tukuyin kung alin sa mga ito ang hindi sa mga doktor o biktima. Natakot ang mga autoridad na baka malaman ng kriminal na buhay pa si Emma at subukang tapusin ang sinimulan. Kaya't naglagay sila ng 24 hours na bantay sa labas ng kwarto ni Emma. Samantala, in-interview ang mga kapitbahay para sa posibleng mga saksi. Isang babae ang nagsabing may nakita siyang estranghero na nakasuot ng itim at may hood sa paligid ng bahay ni Emma at ito ay bandang 5:00 ng hapon. Akala niya ay kakaiba ito, ngunit hindi niya nakita ang mukha dahil natatakpan ng hood. Iniisip niya na maaaring babae ito dahil sa maliit at payat na figura. Ang parehong figura ay nakita rin sa surveillance camera sa isang tindahan ilang minuto mula sa lugar ng krimen. Iniisip ng mga autoridad na maaaring babae nga ito. Ngunit sino siya at bakit niya naisaktan si Emma at ang kanyang mga anak? Ipinakita nila ang recording kay Torne upang malaman ang kanyang opinyon. Agad na nagulat ang mukha ni Torne at nagsabi na maaaring ito ang kanyang dating kasintahan, si Christina Schurer. Ngunit hindi siya sigurado. Si Christina Schurer, dating kasintahan ni Torne, ay ipinanganak sa Hanover, Germany noong 1977. Bata pa siya nang iwan sila ng kanyang ama at halos hindi na nakipag-ugnayan na negatibong nakaapekto sa kanyang mental na kalagayan at pag-uugali. Lumaki siyang matibay ang loob at may determinasyon, ngunit may komplikadong karakter. Bilang teenager, pumunta siya sa Estados Unidos sa isang exchange program at nanirahan sa New York ng ilang taon. Nakakuha siya ng magandang edukasyon sa larangan ng kasaysayan at arkeolohiya at naglakbay sa buong Europa para sa mga ekskabasyon at ekspedisyon. Noong tag-init ng 2006, pumunta siya sa Greece sa isla ng Crete at nagtrabaho bilang tour guide sa isang tanyag na hotel. Noong 26 years old si Torne, agad siyang na-inlove kay Christina na isang matalinong, interesante at edukadong babae. Agad silang nagkaroon ng relasyon. Si Christina na noon ay 29 years old, na hindi alintana ang maliit na agwat sa edad nila. Tumagal ng 1 linggo ang kanilang ugnayan habang nagbabakasyon ang lalaki sa hotel. Pagkaalis niya, patuloy silang nag-usap sa telepono at nagpalitan ng mensahe sa internet. Pagkalipas ng ilang buwan, pumunta si Christina sa Helberg, Sweden at nakiusap na manatili sa bahay ni Torne. Sa puntong iyon, tila masyado nang mapilit at bastos si Christina. Kaya nang imbitahan siya nito sa isang bakasyon sa bundok, tumanggi si Torne at umaasa na iyon na ang huling beses nilang pagkikita. Ngunit patuloy pa rin si Christina sa pagtawag at pag-aanyaya sa kanya. Noong January 2007, sinabi ni Torne kay Christina na tapos na ang lahat sa pagitan nila
ngunit nagbingi-bingihan ito. Sa tagsibol ng 2007, bumalik si Christina sa Sweden at sinimulan muling sundan si Torny. Pilit niyang gustong bumalik sa kanilang relasyon kahit na inamin ni Torny na mayroon na siyang ibang karelasyon. Nang magpunta si Christina sa bahay niya para kunin ang naiwan niyang gamit, sinubukan niyang akitin si Torny at nang mabigo, nagbanta siya na pagsisisihan ito ni Torny. 3 buwan ang nakalipas, bumalik si Christina, humingi ng tawad. Ngunit muli siyang tinanggihan ni Torny. Sa gabi, tumawag si Christina at sinabing uminom siya ng mga tableta dahil ayaw niyang mabuhay nang wala si Torny. Tinawagan ni Torny ang ambulansya at pamilya ni Christina na nagdala sa kanya sa isang psychiatric hospital kung saan siya nanatili ng higit 1 buwan. Subalit, hindi nagkaroon ng malaking epekto ang gamutan at patuloy pa rin siyang nahumaling kay Torny. Noong October 2007, lumipat si Christina sa Sweden at muling sinimulang sundan si Torny. Ipinahayag niyang may anak sila, ngunit walang ebidensya ng pagbubuntis. Noong January 2008, sinubukan niyang yayahin si Torny na pumunta sa Germany para makita ang kanilang anak na di umano'y may sakit. Sa mga panahong iyon, kasalukuyan silang lumilipat ng tirahan kasama ang isang kaibigan na alam ang buong istorya. Si Emma ay naniwala na sinusubukan lamang ng ex-girlfriend ni Torny na linlangin siya papunta sa Germany at walang anak na umiiral. Isang araw, nakatanggap si Torny ng tawag mula sa isang lalaking nagpakilalang ampon ng bata nila ni Christina. Sa payo ni Emma, tinanong ni Torny ang kausap tungkol sa petsa at lugar ng kapanganakan ng bata. Naiirita ang kausap at umiwas sa mga tanong at kalaunan ay binaba ang telepono. Dahil dito, natiyak ni Torny na walang anak at gawa-gawa lamang ito ni Christina. Sa paghahanap ng ebidensya, nalaman ng mga investigador na si Christina ay umalis patungong Germany matapos ipasa ang kanyang mga gamit. Kinailangan nilang humingi ng tulong sa mga German na pulis para arestuhin siya. Noong March 20th, isang arrest warrant ang inilabas para sa kanya. Nang maaresto si Christina, itinanggi niya ang akusasyon at sinabing may mali. Ngunit noong March 29th, dinala siya sa Sweden at hiniling niyang makipagkita kay Torny na hindi pinayagan. Kalmado siya pero paulit-ulit na humihiling makausap ang ex niya. Sinuri ang inuupahang apartment ni Christina at kinumpiska ang kanyang telepono at laptop. Wala silang nakitang bakas ng dugo sa kanyang mga damit. Nakilala ng mga investigador ang sapatos na naiwan sa pinangyarihan ng krimen at natukoy na sukat ito ng sapatos ni Christina na kinumpirma ng kanyang kasama sa bahay. Sa laptop ni Christina, natagpuan ang mga litrato ni Torny, pati na ng kanyang bagong kasintahan at mga anak ni Emma. Ang bawat larawan ay may mga nakakatakot na caption. Sa search history ng laptop, natagpuan ang mga paghahanap tungkol sa kung paano pumatay nang hindi iniiwan ng bakas o ebidensya at kung paano iligaw ang mga hinala. Meron ding mga plano ng bagong bahay nina Emma at Torny, pati na ang tala ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, si Emma ay unti-unting gumaling ng katapusan ng March. Ang mga doktor ay nagpasya na unti-unting gisingin si Emma mula sa medically induced coma. Pagkagising niya, hindi pa rin siya makapagsalita dahil sa breathing tube, ngunit malinaw na nakikilala niya ang mga kamag-anak sa kwarto. Hindi niya naintindihan kung ano ang nangyari at paano siya napunta sa ospital. Nang medyo lumakas siya at makapagsalita ng malinaw, kinausap siya ng mga pulis ngunit hindi sinabi ang nangyari sa kanyang mga anak. Wala siyang maalala ng mga pangyayari at inisip na baka siya ay naaksidente sa sasakyan. Palagi niyang tinatanong kung ano na ang lagay ng mga bata ngunit hindi agad sinabi sa kanya ang katotohanan. Nang sa wakas ay sinabi sa kanya ang totoong nangyari at napatay na ang kanyang mga anak, siya ay naging hysterical at kinailangang bigyan ng sedative. Paulit-ulit itong nangyari sa loob ng ilang linggo. Sa bawat paggising, tinatanong niya ulit ang tungkol sa mga bata. 1 buwan ang lumipas bago siya sinamahan ng mga medik sa kanilang bahay. Doon, bigla niyang naalala ang lahat. Ikinuwento niya na siya ay nagte-text sa kanyang kapatid habang inaayos ang mesa at naglalaro ang mga bata nang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nakita niya ang isang may maitim na suot na babaeng mababa at naramdaman niya ang matinding sakit bago nawala ng malay. Sinubukan niyang habulin ang babae para protektahan ang kanyang mga anak, ngunit nabigo siya at nawala ng malay sa hallway. Si Christina, ang akusado,
ay itinanggi ang kanyang kasalanan. Walang direktang ebidensya laban sa kanya, ngunit maraming circumstantial evidence. Ayon sa mga investigador, nakita siya sa surveillance footage na nagbabantay sa mga biktima. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang mga kilos o ang mga paghahanap sa internet tungkol sa pagtatakip ng krimen. Noong July 29, 2008, nagsimula ang paglilitis. Si Cristina ay nagpakita ng kakaibang asal, tumatawa sa harap ng mga gruesome footage. Subalit, napatunayang siya ay matino at alam ang kanyang ginagawa. Si Emma ay nawalan ng malay nang makita si Cristina sa korte. Matapos makabawi, sinabi niyang naalala na niya ang lahat at ang mukha ni Cristina ang huling nakita niya noong araw ng krimen. Nahatulan si Cristina ng habambuhay na pagkakakulong at pinagbabayad ng 20,000 euros bilang danyos kay Emma. Walang ebidensya na si Cristina ay buntis o nanganak. Si Emma naman ay nagpatuloy ang paggaling at ikinasal kay Tony noong 2010. Sila ay may 2 anak na alam ang malungkot na kwento ng kanilang mga kapatid. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.